Virgo, makinig ka ng mabuti dahil ang sasabihin ko ngayon ay maaaring magbago ng lahat para sa'yo. Isang hindi inaasahang bisita ang paparating sa buhay mo, at kapag dumating sila, wala nang magiging pareho muli. Hindi ito aksidente. Ito ay kapalaran na kumakatok sa iyong pintuan. Paano kung dala nila ang sagot na matagal mo nang hinihintay? Paano kung sila ang magbukas ng katotohanang ayaw mong harapin, pero matagal mo nang kailangan? Huwag baliwalain ang senyales na ito, Virgo. Dahil kapag naunawaan mo na ang kahulugan ng kanilang pagdating, ang puso mo, ang iyong kinabukasan, at maging ang iyong mga biyaya ay hindi na magiging kagaya ng dati. Virgo, ikaw ang palaging nakakaramdam ng napakalalim, kahit pa sinusubukan mong itago ito. Ikaw ay praktikal, lohikal, at matatag pero pagdating sa usapin ng puso, mas malakas ang boses ng iyong kaluluwa kaysa sa iyong isip. At ngayon, inihahanda ka ng universo para sa isang sandali na yayanig sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. Sa paniniwalang Filipino, kapag may bigla ang dumating sa tao man, sa iyong panaginip, o sa isang tanda, hindi iyon kailanman basta-basta lang. May dala itong mensahe. May dala itong aral. Ito ang uri ng bisita na hindi lang kumakatok sa iyong pintuan, kundi kumakatok din sa iyong espiritu. Virgo, paparating na ang sandaling ito, at magdadala ito ng isang emosyonal na pagkakaunawa na napakalakas, na hindi mo na ito kayang baliwalain. Manatili ka, dahil kapag naintindihan mo kung ano ang magaganap, makikita mo kung bakit ikaw mismo ang pinili ng kapalaran para sa pahayag na ito. Propesya ng hindi inaasahang bisita. Virgo, may paraan ng kapalaran para gulatin tayo sa oras na hindi natin inaasahan. At para sa iyo, darating ang sorpresang iyon sa anyo ng isang hindi inaasahang bisita, isang taong ang presensya ay magpapagalaw sa mga damdaming matagal nang nakabaon sa loob mo. Ang bisitang ito ay hindi lang tungkol sa kung sino sila, kundi kung ano ang kanilang kinakatawan sa iyong buhay. Sila ay dumarating bilang salamin, bilang mensahe, at bilang tagapagdala ng kapalaran ng sabay-sabay. Isipin mo sa ating kulturang Filipino, kapag may biglang dumating sa pintuan ng hindi inaasahan, madalas sabihin ng matatanda, may dala siyang balita o mensahe ng kaluluwa. Ibig sabihin, hindi lang salita ang dala nila, kundi enerhiya, at minsan, mismong kapalaran. Para sa iyo, Virgo, ang bisitang ito ay simbolo ng pagbabago. Pero sino kaya sila? Ipinapakita ng mga baraha ang tatlong posibilidad, bawat isa ay may dalang aral para sa iyong puso at kaluluwa. Ang bisita ng puso. Maaaring ang bisitang ito ay isang taong minsan nang humawak ng iyong puso, isang dating minahal, isang taong nakasama mo sa tawanan, sa luha, at sa mga alaala. Marahil taon na ang lumipas mula nang huli mo silang nakita. Akala mo tapos na ang kabanatang iyon. Ngunit heto sila, biglang muling nagpakita. Ang kanilang presensya ay hinahaplos ang iyong puso, ipinapaalala ang mga damdaming pilit mong nilibing. Virgo, kilala kang nagtatayo ng pader sa paligid ng iyong damdamin, pero ang bisitang ito ay binabasag ang pader na iyon ng walang kahirap-hirap. Ang muling pagkikita ay maaaring magdala ng luha, alaala, o kalituhan. Bakit ngayon? Bakit sila? Ang sagot ay nakatago sa katotohanan na minsan, ang pag-ibig ay hindi talaga nawawala, nagtatago lamang ito, naghihintay ng tamang oras upang muling lumitaw. Para sa ilan, ang muling pagkikita ay magdadala ng pagkakataong pagalingin ang mga lumang sugat. Para naman sa iba, muling mag-aalab ang apoy na kailanman ay hindi tuluyang namatay. At para sa marami, ito ay magiging paraan ng universo upang itanong, handa ka na bang harapin ang iyong puso? Ang bisita ng nakaraan. Hindi lahat ng bisita ay may dalang pag-ibig. Minsan, bumabalik ang nakaraan sa anyo ng dating kaibigan, kamag-anak, o kahit ng taong may hindi ka pa natatapos na alitan. Ang biglaang pagdating nila ay hindi aksidente, ito ay paraan ng universo para bigyan ka ng pagsasara o closure. Marahil iniwan ka nila ng walang paliwanag. Maaaring may mga hindi pagkakaunawaan, masasakit na salitang binitiwan, o mga kwentong hindi natapos. Ang pagbabalik nila ay pumipilit sa iyo na harapin ang mga damdaming matagal mong iniiwasan. Virgo, hindi ito magiging madali. Mararamdaman mo ang halo-halong emosyon, galit, ginhawa, lungkot, at patawad, lahat ay magsasama-sama. Pero sa huli, ang bisitang ito ay tutulong sa iyong pakawalan ang bigat na matagal mong dala ng tahimik. Tandaan ang kasabihang Filipino, ang hindi natatapos, babalikan. Ang hindi natuldukan ay laging nagbabalik. Ang taong ito ang buhay na patunay ng katotohanang iyon.
At kapag hinarap mo sila, doon mo mauunawaan kung bakit hinintay ng kapalaran ang tamang oras bago sila ibalik sa iyong buhay. Ang bisita ng kaluluwa. Dito nagiging mas misteryoso ang propesya. Minsan, ang bisita ay hindi tao sa laman at dugo, maaari silang dumating bilang panaginip, tanda, o espiritu. Virgo, maaaring bigla kang managinip ng taong pumanaw na, at ang kanilang presensya ay yayanig sa iyong kaluluwa. Maaari kang makaramdam ng kilabot sa gabi, marinig ang iyong pangalan kahit walang tao, o makakita ng paru-paro sa mga sandali ng malalim na pag-isip. Naniniwala ang tradisyong Filipino na kapag lumilitaw sa panaginip ang isang mahal sa buhay na pumanaw na, may dala silang mensahe. Dumadating sila upang magbabala, magpalakas ng loob o magbigay gabay. Ang ganitong bisita ay lubos na espiritual, at ang kanilang pagdating ay magtutulak sa iyo na magnilay sa mas malalim na kahulugan ng buhay. Hindi lang ito tungkol sa damdamin, ito ay tungkol sa paglalakbay ng iyong kaluluwa. Maaaring dumating ito na may kasamang luha, pero magdadala rin ito ng kapayapaan. Dahil sa sandaling iyon, mararamdaman mo ang ugnayan ng dalawang mundo, ang nabubuhay at ang espiritual, na nagpapaalala na kailanman, hindi ka nag-iisa. Bakit ngayon, Virgo? Hindi aksidente ang tiyempo ng bisitang ito. Astrologically, ang Virgo ay pinamumunuan ng Mercury, ang planeta ng komunikasyon, katotohanan, at revelasyon. Ibig sabihin, sa mga darating na araw o linggo, nakaaliin ang mga bituin para ilabas ang mga lihim na matagal nang nakatago. At sa paniniwalang Filipino, kapag nagpadala ang universo ng bisita sa panahon ng pagbabago, lalo na malapit sa bagong buwan o kabilugan ng buwan, ito ay palatandaan na gumagalaw ang iyong kapalaran. Malinaw ang propesya, Virgo, yayanigin ang iyong buhay, hindi upang sirain ka, kundi upang gisingin ka. Ang bisita ay magiging mitsa, pero ang pagkakaunawa ay manggagaling sa iyo. Pag-ibig man, closure, o espiritual na paggising, hindi ka lalabas mula rito na pareho pa rin. Isang sandaling hindi maaaring baliwalain. Virgo, alam kong maaaring kinakabahan ka. Baka gusto mo pang isara ang pintuan, sa literal man o sa damdamin. Pero pakinggan mo ito, ang pag-iwas sa bisitang ito ay katumbas ng pagtakbo mula sa mismong kapalaran mo. Ang kanilang pagdating ay ang mitsa, pero ang apoy ay nasa loob mo. Huwag baliwalain ang mga senyales. Huwag isantabi ang mga panaginip. Huwag patahimikin ang iyong damdamin. Dahil ang bisitang ito ay hindi lamang isang tao, sila ay pintuan. At kapag tinawid mo ito, matutuklasan ng iyong puso ang isang katotohanang matagal mo nang hinihintay. Manatili ka, dahil sa susunod na bahagi, susuriin natin kung anong uri ng emosyonal na pagkakaunawa ang gigisingin ng bisitang ito sa iyo, at kung paano nito babaguhin ang landas ng iyong kapalaran magpakailanman. Emosyonal na pagkakaunawa. Virgo, kapag pumasok ang hindi inaasahang bisitang ito sa iyong buhay, sa anyo man ng isang tao, alaala, o espiritu, hindi mananatiling tahimik ang iyong puso. Mararamdaman mo ang mga damdaming akala mo'y matagal nang nawala. Ahon silang muli na parang alon na hindi na kayang pigilan. Sa simula, mayroong kalituhan. Maaaring itanong mo sa sarili, bakit ngayon? Bakit ako? Hindi ba't naka-move on na ako? Ngunit sa kaibuturan, Virgo, alam mong may paraan ang buhay para ibalik tayo sa mga aral na matagal nating iniiwasan. Ang bisitang ito ay hindi dumarating upang gambalain ka, dumating sila upang gisingin ka. Ang laban sa loob, isip laban sa puso. Isa sa pinakamalakas mong katangian bilang Virgo ay ang iyong matalas na isipan. Sinusuri mo, kinakalkula mo, at hinahanap mo ang lohika sa bawat sitwasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka maililigtas ng lohika. Dahil ang mararamdaman mo ay hindi masusukat, hindi maipapaliwanag, at hindi mabibigyang katuwiran. Magbabanggaan ang iyong isip at puso. Sasabihin ng isip, protektahan ang sarili. Huwag mo silang papasukin. Huwag ka nang masaktan muli. Ngunit ang puso o Virgo, ang puso mo'y bubulong, makinig ka. Mahalaga ang sandaling ito. Huwag mong isara agad ang pinto. Ito ang emosyonal na pagkakaunawa, ang sandaling makita mong minsan, ang paggaling ay hindi nanggagaling sa pag-isip, kundi sa pakiramdam. Pagkakaunawa #1, ang pag-ibig ay hindi kailanman tuluyang nawala. Para sa maraming Virgo, darating ang pagkakaunawa na ito kasabay ng luha. Makikita mo ang taong ito o mapapanaginipan at biglang ahon lahat ng damdaming akala mo'y nailibing na. Ang katotohanang haharapin mo ay ito, ang pag-ibig ay hindi kailanman tunay na nawawala.
Nagbabago ito, nagtatago, nag-iba ng anyo, ngunit hindi ito namamatay. Maaaring masakit ito sa simula. Maaaring itanong mo, kung narito pa rin ang pag-ibig, bakit sila umalis? Bakit ako naghirap? Ngunit Virgo, ipinapakita sa iyo ng universo na ang presensya ng pag-ibig, kahit matapos ang sakit, ay patunay ng lalim ng iyong kaluluwa. Hindi ito kahinaan. Ito ay paalala na buhay pa rin ang iyong puso, kaya pa ring magmahal, kaya pa ring tumanggap ng mas dakila. Pagkakaunawa #2, ang kapatawaran ang susi ng kalayaan. Para naman sa iba, ang pagkakaunawa ay hindi tungkol sa pag-ibig, kundi sa kapatawaran. Maaaring ibalik ng bisita ang mga alaala ng pagtataksil, mga pagtatalo, o masasakit na salita. At sa pag-ahon ng mga damdaming iyon, mauunawaan mong masyado mo na itong matagal na dinala. Ang bisita ay nagiging salamin, ipinapakita ang mga sugat na hindi mo kailanman hinayaang maghilom. At sa sandaling iyon, mauunawaan mo na ang kapatawaran ay hindi tungkol sa pagbibigay laya sa nakaraan, ito ay tungkol sa pagpapalaya sa iyong sarili. Laging paalala ng mga nakatatanda, ang pusong puno ng galit, hindi mapapasok ng biyaya. Virgo, ang emosyonal na pagkakaunawang ito ay magtuturo sa iyo na ang pagpapakawala ng galit ay hindi kahinaan, ito ay lakas. Lakas na pumili ng kapayapaan. Pagkakaunawa #3, hindi ka kailanman nag-isa. At para sa ilan, Virgo, ang pagkakaunawa ay magiging lubhang espiritual. Kapag dumating ang bisita sa panaginip o sa pamamagitan ng mga senyales, marerealisa mo na ang mga mahal mo sa buhay na pumanaw ay nasa tabi mo pa rin. Na ikaw ay ginagabayan, pinoprotektahan, at minamahal mula sa kabilang daigdig. Isipin mo ito, na panaginipan mong muli ang isang taong pumanaw na. Ngumiti sila sa iyo, hinawakan ang iyong kamay, nagsalita ng mga salitang hindi mo malilimutan. At pagmulat mo, masakit ang dibdib ngunit magaan ang pakiramdam. Ito ang iyong pagkakaunawa na kailanman hindi ka nag-iisa. Na kahit sa katahimikan, napapalibutan ka ng pag-ibig. Pagkatapos ng pagkakaunawa. Virgo, kapag tumama na ang emosyonal na paggising na ito, hindi ka na magiging kagaya ng dati. Mararamdaman mong sabay kang durog at buo, marupok at makapangyarihan. Ngunit higit sa lahat, mararamdaman mong muli kang buhay. Maaaring mapaiyak ka nito sa kalagitnaan ng gabi. Maaaring mapatahimik ka, inuulit-ulit sa isipan ang mga alaala na akala mo'y nabura na. Maaari ka ring magtanong kung totoo ba ang lahat ng paniniwala mo tungkol sa kapalaran, pag-ibig at pamilya. Ngunit huwag kang matakot. Dahil ang mga pagkakaunawang ito ay hindi dumarating upang sirain ka, dumating sila upang palayain ka. Bakit mahalaga ito sa iyong kapalaran? Narito ang katotohanan, Virgo, hindi maibibigay ng kapalaran ang biyayang nakalaan sa iyo kung ang iyong puso ay nakasarado. Ang bisita, at ang emosyonal na pagkakaunawang dala nila, ay paraan ng universo para muling buksan ang iyong puso. Isa itong masakit ngunit mahalagang hakbang upang ihanda ka sa kasaganaan na naghihintay. Minsan, ang pinakamalalaking tagumpay ay nagmumula sa pinakamalalalim na damdamin. Minsan, ang hindi inaasahang bisita ay hindi dumarating upang manatili, kundi upang gisingin ang bahagi ng sarili mong nakalimutan mo na. At kapag nagising na ito, Virgo, bubukas ang iyong kinabukasan sa paraang hindi mo kailanman naisip. Virgo, yayanigin ka ng pagkakaunawang ito. Ngunit babaguhin ka rin ito. At kapag nangyari iyon, mauunawaan mong ang bisita ay hindi iyong katapusan, sila ang iyong simula. Manatili ka, dahil sa susunod na bahagi, tutuklasin natin ang espiritual at zodiac na gabay na nakatago sa propesyang ito, at kung paano mo mayaayon ang iyong sarili upang matanggap ang mga biyayang kasunod ng paggising na ito. Espiritual at zodiac na gabay. Virgo, ngayong nagsimula ng gumising ang emosyonal na pagkakaunawa sa loob mo, hinihiling ng universo na tumingin ka ng mas malalim, hindi lamang sa iyong nararamdaman, kundi pati sa espiritual na kahulugan ng sandaling ito. Hindi ito basta nangyari. Hindi ito aksidente. Ito ay nakasulat sa mga bituin, dala ng enerhiya ng iyong zodiac, at pinagtitibay ng mga espiritual na palatandaan sa paligid mo. Impluwensya ng planetang namumuno kay Virgo. Bilang Virgo, pinamumunuan ka ni Mercury, ang planeta ng komunikasyon, katotohanan, at kaliwanagan. Ito ang dahilan kung bakit malakas ang pagyanig ng pagdating ng hindi inaasahang bisita. Binubuksan ni Mercury ang mga pinto upang mailantad ang mga nakatagong katotohanan, upang mapilitang harapin ang mga pag-uusap, at upang makilala ang mga revelasyon.
Sa ngayon, ipinapakita ng pagkakaalin ng iyong ruling planet na may mga sikreto na lalabas at may mga katahimikan na mababasag. Ang mga bagay na nakatago ay lalantad. Literal na inaayos ng universo ang enerhiya upang ang presensya ng bisitang ito ay makapagbukas ng mga mensaheng itinakda para marinig mo. Ang kapangyarihan ng enerhiya ng buwan. Ngunit Virgo, may higit pa rito. Malaki rin ang papel na ginagampanan ng siklo ng buwan sa propesyang ito. Matagal nang ikinokonekta ng kulturang Filipino ang mga pangyayari sa buhay sa bawat yugto ng buwan. Kapag may dumating sa ilalim ng kabilugan ng buwan, ibig sabihin ay bumabalik ang mga damdaming hindi natapos. Kapag sa bagong buwan, nangangahulugan ito ng mga bagong simula. Pansinin mo, Virgo. Ang tiyempo ng pagdating ng bisita ang magpapakita ng kanilang layunin. Kung lalapit sila malapit sa full moon, asahan ang malalalim na emosyonal na katotohanan at pagsasara. Kung dumating sila sa new moon, ihanda ang sarili para sa muling pagsilang, isang pagkakataon upang magsimula muli. Kung mga senyales naman ang darating sa waning moon, ito ay paalala na panahon na upang tuluyang pakawalan at bitiwan. Mga espiritual na palatandaan sa kulturang Filipino. Virgo, itinuro sa atin ng ating mga ninuno na huwag baliwalain ang mga palatandaan. At sa mga sandaling tulad nito, dumarami ang mga ito sa paligid mo. Paru-paro na pumasok sa bahay, may kaluluwang bumibisita upang maghatid ng mensahe. Biglang katok sa pinto sa gabi, may isang taong malalim na nag-iisip tungkol sa'yo. Panaginip na parang totoo, nakikipag-usap ang mundo ng espiritu. Marinig ang iyong pangalan kahit walang tao, tinatawag ka ng iyong mga gabay. Huwag mo itong ipagsawalang bahala. Mga kumpirmasyon nito na ang iyong bisita ay konektado hindi lamang sa iyong personal na buhay, kundi pati sa iyong espiritual na paglalakbay. Mga ritual na gabay para kay Virgo. Ngayon, Virgo, narito ang mga simpleng hakbang na nakaugat sa mga espiritual na gawin ng mga Pilipino. Ang mga ito ay makakatulong upang maiproseso ang iyong emosyonal na pagkakaunawa at maihanda ang puso mo para sa biyaya. Sindihan ang puting kandila sa gabi. Ang puti ay sumisimbolo ng kadalisayan at proteksyon. Sindihan ito habang iniisip ang iyong bisita, dating minahal man, alaala, o espiritu. Ibulong ang panalangin, handa akong tumanggap ng katotohanan, paggaling, at kapayapaan. Isulat ang kanilang pangalan sa papel. Kung alam mo kung sino ang bisita, isulat ang kanilang pangalan. Kung hindi, isulat lamang, ang nagdadala ng aking mensahe. Ilagay ito sa ilalim ng iyong unan ng isang gabi. Pansinin ang iyong mga panaginip o iniisip sa paggising kinabukasan. Pakawalan sa tubig. Kinabukasan, sunugin o punitin ang papel at ihulog ang abo o piraso sa dumadaloy na tubig. Simbolo ito ng pagpapabaya sa universo, ang pagpapakawala ng takot, galit o pagkakabit at pagbibigay daan sa kapalaran upang magbukas. Ang gabay na nakatago sa sandaling ito. Virgo, ipinapakita ng iyong zodiac na ang bisitang ito ay hindi dumarating upang manatili magpakailanman. Ang kanilang misyon ay maging susi upang buksan ang pinto ng iyong puso at ihanda ka para sa higit pang biyaya. Kapag natanggap mo na ang mensahe, kapag niyakap mo ang pagkakaunawa, lilipat ang enerhiya pabor sa'yo. Tandaan, ikaw ay tanda ng malalim na paggaling. Ikaw ang nagdadala ng kaayusan mula sa kaguluhan, ng kapayapaan mula sa kalituhan. Ang sandaling ito ay idinisenyo upang ipaalala sa iyo ang iyong lakas, kaliwanagan at halaga. Virgo, huwag kang matakot sa propesyang ito. Ang bisita ay simula lamang. Ang tunay na biyaya ay nakatago sa kung paano ka tutugon, paano ka maghihilom, at paano mo bubuksan ang puso para sa kasaganaan na naghihintay sa iyo. Manatili ka, dahil sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano konektado ang pagkakaunawa at gabay na ito sa iyong kapalaran at kasaganaan, at kung bakit maaaring ang bisitang ito ang pintuan patungo sa higit pang mga pagpapalang hindi mo pa naisip. Koneksyon sa kapalaran at kasaganaan. Virgo, kapag dumating ang bisita at bumukas ang iyong puso sa pagkakaunawa, hindi lang ito tungkol sa damdamin, ito rin ay tungkol sa iyong kapalaran. Ang magaganap sa loob mo ay lalaganap palabas, lilikha ng pagbabago sa iyong enerhiya, sa iyong mga relasyon, at maging sa iyong kasaganaan. Ang sandaling ito ay hindi lamang personal. Ito ay universal. Paglilinis ng daan para sa mga biyaya. Matagal ka nang may dalang tahimik na pasanin, Virgo. Ang sakit ng mga kwentong hindi natapos. Ang bigat ng mga damdaming hindi nasabi. Ang mga balakid na ito ang nagbantay sa iyong puso,
at kapag bantay sarado ang puso, nahihirapan din pumasok ang mga biyaya. Ngunit binabago ng pagdating ng hindi inaasahang bisitang ito ang lahat. Pinipilit ka ng kanilang presensya na harapin ang mga nakatago, at sa paggawa nito, pinapakawalan mo ang bigat na pumipigil sa iyo. Ang pagpapakawalang ito ang susi, dahil kapag magaan na muli ang iyong puso, dadaloy na ang mga pagpapala. Sabi ng mga nakatatandang Filipino, kapag bukas ang puso, bukas din ang pintuan ng biyaya. Virgo, ito ang sandali ng iyong pagbubukas. Kasaganaan na higit pa sa pera. Kapag pinag-uusapan natin ang kasaganaan, Virgo, hindi lamang ito tungkol sa yaman o pera. Ito ay tungkol sa pagiging buo ng lahat ng aspeto ng iyong buhay, pag-ibig na tunay, kapayapaang nagpapatahimik ng iyong kaluluwa, at mga pagkakataong dumarating sa tamang oras. Inihahanda ka ng universo na pumasok sa estadong ito ng kasaganaan. Ngunit una, kailangang linisin ang lumang enerhiya. Ang bisita ay gumaganap bilang espiritual na tagapagdala, dinadala ang karanasang gigising sa'yo. At kapag nagising ka na, mapapansin mong dumarating ang mga maliliit, ngunit makapangyarihang pagbabago. Biglang paglabas ng mga bagong oportunidad. Mga dating utang o pabor na kusang nababayaran. Mga taong nagbibigay ng suporta kahit hindi ka humihingi. Pera o regalo na dumarating sa hindi inaasahang paraan. Hindi ito mga aksidente. Mga kumpirmasyon ito na kumikilos na ang kapalaran pabor sa'yo. Mga numero, petsa, at palatandaan. Virgo, nagsasalita ang kapalaran hindi lamang sa pamamagitan ng mga tao, kundi pati ng mga palatandaan. Habang dumaraan ka sa emosyonal na pagkakaunawa, bantayan ang mga paulit-ulit na numero at pattern. Mga kodigo ito mula sa universo na gumagabay sa'yo patungo sa kasaganaan. 11 oras 11 minuto, paalala na nakaalin ang iyong landas, at mabilis nagmamanifest ang iyong mga iniisip. 888, numero ng pinansyal na pagpapala at siklo ng kasaganaan. 3 oras less dreams, pinakamalapit sa iyo ang espiritu sa oras na ito, nagdadala ng gabay. Paru-paro, puting balahibo, o biglang kilabot, mga senyales na may mga puwersang hindi nakikita na naglalakad kasama mo. Kung lumitaw ang mga ito sa panahon ng iyong bisita, seryosohin mo. Hindi sila aksidente, mga kumpirmasyon sila. Nagigising ang kapalaran sa mga yugto. Virgo, unawain mo na ang kapalaran ay hindi biglang bumubukas ng sabay-sabay. Ito'y dumarating sa mga yugto. Ang emosyonal na pagkakaunawa ang unang yugto. Nililinis nito ang iyong puso. Ang susunod na yugto ay ang pagtanggap ng kasaganaan. At sa huli, ang ikatlong yugto ay ang paglakad ng nakaalin sa iyong mas mataas na tungkulin. Mapapansin mong nagbabago ang iyong mga layunin. Ang mga bagay na dating mahalaga ay maaaring hindi na ganoon kalakas ang hatak. Sa halip, mahihila ka sa mga bagong oportunidad, bagong relasyon, at bagong landas. Pagtiwalaan mo ang pagbabagong ito. Ito ang unibersong gumagalaw upang dalhin ka sa lugar kung saan naghihintay ang iyong mga biyaya. Karunungan ng mga ninuno tungkol sa kasaganaan. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang kasaganaan ay hindi lamang tinatanggap, ito'y inaakit. Sa pamamagitan ng iyong enerhiya, pananampalataya, at kahandaan. Ito ang dahilan kung bakit makapangyarihan ang propesyang ito para sa iyo, Virgo. Ang bisita ang mitsa, ngunit ang kasaganaan ang gantimpala. Tandaan ang kasabihan, kung ano ang laman ng puso, siya ring darating sa buhay. Kung ano ang hawak ng iyong puso, iyon ang hahatak ng mga pagpapala. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng emosyonal na pagkakaunawa. Kapag gumaling ang puso, inaakit ng iyong buhay ang mga bagong biyaya. Naghihintay ang iyong kasaganaan. Virgo, malinaw ang koneksyon, ang hindi inaasahang bisita ay hindi random, ang pagkakaunawa ay hindi aksidente, at ang kasaganaan na susunod ay hindi pansamantala. Ito ay kapalaran. Hinihiling ng universo na ihanda mo ang sarili, upang tanggapin ang mga pagpapala, pagkatiwalaan ng tiempo, at paniwalaan na pagkatapos ng bagyo ng emosyon, darating ang katahimikan ng kasaganaan. Matagal nang naghihintay ang iyong kapalaran sa eksaktong sandaling ito. Ang bisita ang magbubukas ng pinto. Ang pagkakaunawa ang maglilinis ng daan. At ang kasaganaan, Virgo, ang siyang dadagsa pagkatapos. Pagpapalakas at pagtataguyod. Virgo, huminga ka ng malalim. Nakalakad ka na kasama ko sa propesya, sa unos ng damdamin, at sa espiritual na kahulugan ng hindi inaasahang bisitang ito. At ngayon, panahon na para ipaalala sa iyo kung sino ka, hindi lamang isang Virgo,
hindi lamang isang kaluluwang naghihintay ng kasagutan, kundi isang makapangyarihang nilalang na may kakayahang hubugin ang sarili mong kapalaran. Mas malakas ka kaysa sa iyong akala. Isa sa pinakamalalaking biyaya mo, Virgo, ay ang iyong katatagan. Maaari kang yumuko sa bigat ng damdamin, ngunit kailanman hindi ka tuluyang nababali. Paulit-ulit ka ng sinubok ng buhay, at sa bawat pagsubok, muli kang bumangon, mas matalino, mas matatag, at mas determinado. Maaaring dalhin ng bisitang ito ang sakit, mga alaala, o kalituhan, ngunit tandaan ito, nakalampas ka na sa mas matitinding unos. Ang sandaling ito ay hindi dumarating upang wasakin ka. Dumating ito upang ipakita ang lakas na nasa loob mo mula pa noong una. Ang paghilom ay hindi kahinaan. Maraming Virgo ang naniniwala na ang pagpapakita ng emosyon ay tanda ng kahinaan. Mas gusto mong ikaw ang matatag, lohikal, at maaasahan. Ngunit Virgo, ang tunay na lakas ay hindi sa pagtatago ng emosyon, nasa pagharap sa mga ito. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang kahinaan. Ito ay tapang. Tapang na tignan ang iyong mga sugat at piliing magpatuloy pa rin. Kaya't kapag yumanig ang pagkakaunawa sa iyo, huwag mo itong makita bilang pagbagsak. Tignan mo ito bilang pagputok ng liwanag. Dahil bawat luha na dumadaloy, bawat katotohanang tinatanggap, ay mas nagpapalapit sa iyo sa tunay na kalayaan. Hindi ka kailanman nag-iisa. Isa pang katotohanan na kailangan mong tandaan, Virgo, hindi mo mag-isang nilalakbay ang landas na ito. Nasa tabi mo ang universo, ang iyong mga anghel, ang iyong mga ninuno, at ang mga mahal mo sa buhay na nasa espiritual na daigdig. Bawat senyales na nakikita mo, ang 11 oras 11 minuto na biglang lumilitaw sa iyong telepono, isang paru-parong lumalapit sa iyo, o panaginip na parang totoo, lahat ng ito ay patunay na ikaw ay ginagabayan at pinoprotektahan. Sa kulturang Filipino, naniniwala tayong mas dumarami ang biyaya kapag ito'y ibinabahagi. Kaya't habang ikaw ay nagpapagaling at muling bumabangon, ang iyong liwanag ay magpapagaling at magbibigay inspirasyon din sa mga nasa paligid mo, pamilya mo, mga kaibigan, at kahit mga estrangherong makakasalubong mo. Hindi ka lamang nagpapagaling para sa sarili mo, Virgo. Nagpapagaling ka para sa lahat ng konektado sa iyo. Lumakad patungo sa iyong kapangyarihan. Maaaring inyanig ka ng bisitang ito sa emosyonal na bagyo, ngunit lumilipas na ang bagyo. At ang naiiwan ay kalinawan, lakas, at kapangyarihan. Virgo, yakapin mo ang iyong kapangyarihan. Sabihin ang iyong katotohanan. Magpatawad kung kinakailangan. Pakawalan ang mga hindi na nakatutulong. At buksan ng maluwang ang iyong mga bisig para sa mga biyayang handa nang dumating. Sabihin mo sa sarili mo araw-araw. Karapat-dapat ako sa pag-ibig. Handa na ako sa kasaganaan. Mas malakas ako kaysa sa aking nakaraan. Tinatanggap ko ang kapalaran ng bukas ang puso. Hindi lamang mga salita ang mga ito. Ito ay mga deklarasyon ng iyong kaluluwa. Naniniwala ang universo sa iyo. Virgo, minsan dinududa mo ang iyong sarili. Minsan iniisip mo na hindi ka sapat. Ngunit pakinggan mo ito ng malinaw, ikaw ay higit pa sa sapat. Ikaw ay pinili para sa landas na ito, para sa pagkakaunawang ito, at para sa sandaling ito ng kapalaran. Hindi ipadadala sa iyo ng universo ang bisitang ito kung hindi ka handa. Ang katotohanang narito ka ngayon, nakikinig, ay patunay na ikaw ay sapat na malakas upang harapin ang katotohanan, sapat na matapang upang yakapin ang paghilom, at sapat na matalino upang lumakad tungo sa mas maliwanag na hinaharap. Virgo, malayo pa ang iyong kwento. Sa katunayan, ngayon pa lamang ito nagsisimula. At ang pinakamagandang bahagi, ikaw mismo ang may hawak ng panulat. Ikaw ang sumusulat ng susunod na kabanata, at ito'y mapupuno ng pag-ibig, kapayapaan, lakas, at kasaganaan. Manatili ka, dahil sa huling bahagi, pagsasamahin natin ang lahat sa isang makapangyarihang pagtatapos at panawagan, ang huling hakbang upang tunay mong angkinin ang propesyang ito bilang sayo. Virgo, dinaanan na natin ang mga senyales, ang propesya, ang emosyonal na pagkakaunawa, at ang espiritual na gabay na nakatago sa hindi inaasahang bisitang ito. At ngayon, malinaw na ang mensahe, ito ang iyong turning point. Hindi ipadadala ng universo ang enerhiyang ito sa iyong buhay kung hindi ito nakatakdang gisingin ka. Ang bisita, tao man, panaginip o espiritu, ay hindi pagtatapos ng iyong kwento. Sila ang apoy, ang susi, ang mitsa na magbubukas ng susunod mong kabanata. Ang mga damdaming kanilang ginigising sa loob mo ay hindi para wasakin ka, kundi para palayain ka.
At ang mga pagkakaunawang mararanasan mo ang siyang magbubukas ng mga pintuan ng kapalaran, pag-ibig, kapayapaan, at kasaganaan. Virgo, ilagay mo sa puso ang propesyang ito. Huwag kang tumakbo mula sa mga senyales. Huwag mong baliwalain ang mga bulong ng iyong kaluluwa. Sa halip, yakapin mo ang sandaling ito dahil inihahanda ka nito para sa mga biyayang lampas sa iyong inaasahan. Ngayon, nasa iyo na ang hakbang. Kung naramdaman mong tumagos sa iyo ang mensaheng ito, angkinin mo ito ngayon. Ikomento ang iyong zodiac sign and welcome in realization sa ibaba. Hindi lang ito komento, ito ay deklarasyon mo sa universo na handa ka na. At Virgo, kung naririnig mo ito ngayon, tandaan mo, hindi ito aksidente. Dinala ka rito ng kapalaran. Ang iyong paglalakbay ay umuusad ng eksakto kung paano ito dapat mangyari. Narito na ang bisita. Malapit na ang pagkakaunawa. At ang iyong hinaharap ay naghihintay.